Makikita nga na nagulat ang mga couple sa pagkapanalo ng ating bida. Ang eksena ay parang hindi nila matanggap na ang isang kalaban na hindi nila inasahan ang siyang nanalo. Isang lalaki, puno ng pagkagulat at bahagyang inis, ang napasigaw, nanalo siya talaga. Tila hindi ito makapaniwala, na para bang hindi siya handa sa ganitong resulta. Dagdag pa ng isa pang lalaki, na halatang nag-aalala sa perang natalo, nabawi niya lahat ng nawalang pera sa larong ito. May halong takot sa boses niya, na para bang alam niyang magiging malaking isyu ito. Habang ang kalbo, na tila nena sa sarili niyang pagkatalo, ay nagsabi ng sarkastiko, si Boss Han parang sumalok ng tubig gamit ang buslo, wala siyang nakuha kahit ano. Para bang sinasabi niyang wala talagang silbi ang kanilang mga plano. Dito, makikita na ang maskuladong lalaki, sa tindi ng galit, ay biglang tumayo at malakas na hinampas ang mesa. Sobrang galit niya na tila iniisip niyang hindi dapat ganito ang resulta. Sumigaw siya, hayop ka, niloloko mo ako. Ang reaksyon niya ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kontrol, at tila sa kanyang pag-iisip, ang pagkatalo ay hindi posible nang walang dayaang naganap. Ngunit ang ating bida ay kalmado pa rin, nakangiti lang, na para bang walang bigat sa kanyang kalooban. Sumagot siya, anong problema? Kapag ikaw ang nanalo ng maraming beses, ayos lang, pero galit ka na ngayon dahil natalo ka ng isang beses lang. Ang kanyang tono ay may halong pang-aasar at hinahamon ang kaisipan ng maskulado. Dagdag pa ng ating bida, mukhang hindi kayang tanggapin ni Boss Han ang pagkatalo, ha? Sinabi niya ito na para bang kinukutya ang kakayahan ng maskulado na maging isang sport sa sugal. Hindi na napigilan ng maskulado ang sarili, kaya't nagturo siya kay Shen at pasigaw na sinabing, mandiraya ang batang to. Niloko niya ako. Makikita rito na hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo kaya't naghahanap siya ng ibang masisisi. Dagdag pa niya, matagal na akong naglalaro ng poker, at hindi niya ako maloloko. Siya ang master na inimbita mo. Dito, pilit niyang pinapaniwala ang iba na may dayaan, at ginagamit ang kanyang karanasan sa poker para igiit na siya ay biktima ng pandaraya. Sa sandaling iyon, nagtitinginan na ang mga tao kay Shen, at nagsimulang magbulong-bulungan. Isang lalaki ang napabulong, hindi tama ang mandaya, kahit pa sa sariling bangka mo. May mga patakaran sa mesa ng sugal. Malinaw na nararamdaman ng iba pang mga sugarol ang bigat ng sitwasyon, na kahit nasa teritoryo ni Mr. Lin, ang pandaraya ay isang malaking isyu. Dugtong pa ng isa, malaking bagay ang pandaraya sa mesa, hindi dapat basta-basta. Nakikita rito na ang integridad sa sugal ay mahalaga, kahit pa nasa bangka ng bida ang laro. Sa isang sulok naman, isang babae ang nagsabi ng makahulugang pahayag, maliit ang kagubatan, malaki ang pera, pero masikip ang daan. Dito, tila pinapaalala niya na kahit mukhang madali ang pera, may kapalit na panganib ang bawat hakbang. Nagsalita ng malakas si Shen, na ngayon ay nagagalit at ayaw patahimikin ang mga akusasyon laban sa kanya. Tiningnan niya ang ating bida at malakas na sinabi, hindi kami nandaya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang monitor. Si Shen ay defensive, ngunit confident, na tila alam niya na makikita ng mga tao ang katotohanan kung susuriin nila ang ebidensya. Dahil sa tensyon ng sitwasyon, naglabas na ng patalim ang maskulado at buong galit na tinusok ito sa mesa, nagpapakita ng kanyang kawalan ng pagpipigil. Kasabay nito, nilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa ating bida. Galit na sinabi ng maskulado, ayon sa mga patakaran, kapag may nandaya, dapat putulin ang isang daliri at kunin ang lahat ng pera sa sugal. Dito, ginamit ng maskulado ang takot upang igiit ang kapangyarihan niya, na tila sinasabing walang takas ang mandiraya. Dagdag pa niya, kung hindi mo gagawin, kakainin mo ang bala mula sa akin. Pilit niyang ginagamit ang baril upang pilitin ang ating bida na sundin ang kanyang utos. Ngunit, sa kabila ng banta, tila walang epekto ito sa ating bida. Nakangiti pa rin siya at walang takot na sumagot, interesado rin akong malaman kung alin ang mas mabilis, ang kamay kong matagal ko ng pinraktes o ang baril mo. Ang sagot ng ating bida ay puno ng tiwala sa sarili at ipinapakita na handa siyang harapin ang anumang banta. Sa sinabi ng ating bida, biglang natakot si Shen. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabahala at nagsisigaw siya, huwag mo siyang udyukin, papatayin ka niyan. Alam ni Shen ang panganib ng sitwasyon,
kaya't pilit niyang pinipigilan ang ating bida sa paghahaman sa maskulado. At biglang pumutok nga ang baril ng maskulado. Pero imbes na tamaan ang ating bida, ang maskulado mismo ang bumagsak, duguan at nagsuka ng dugo. Dito, tahimik lang na nakaupo ang ating bida, na para bang wala lang sa kanya ang nangyari. Isang lalaki ang sumigaw, ano ang nangyari ngayon lang? Hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyari. Makikita si Shen, na malalim ang iniisip habang iniintindi ang pangyayari. Sa kanyang isip, itinapon niya ang chip mula sa kanyang kanang kamay papunta sa baril para mabago ang direksyon ng bala. Dito, nare-realize ni Shen kung gaano kabilas at tumpak ang galaw ng ating bida. Dagdag pa niya, at nang gawin niya iyon, tinamaan pa niya ang maskulado ng 3 beses ng sunod-sunod sa bilis na hindi nakita ng sinuman. Nagsisigaw naman ang Meniokis na lalaki at itinuro ang ating bida, security. Dakpin niyo agad ang taong ito. Mandaraya siya at nanakit ng tao. Pilit niyang inilalayo ang sisi sa sarili at ibinabato ito sa ating bida. Ngunit laking gulat ng Meniokis nang ang mga security na tinawag niya ang siyang dumakip sa kanya at pinilit siyang paluhurin. Ang tanong niya, bakit ako? Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang nadakip imbes na ang ating bida. Sa puntong ito, tumayo ang ating bida at lumapit sa Meniokis. Kalma ngunit may awtoridad, sinabi niya, Mr. Kim, parang nakalimutan mo yata ang isang bagay. Dagdag pa ng ating bida, paalala ko lang na ako ang nagmamay-ari ng bangkang ito. Sino sa tingin mo ang pakikinggan ng mga security? Dito, ipinakita ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, na siya talaga ang may kontrol sa sitwasyon. Matapos iyon, sinipan ng ating bida ang maskulado na bumagsak sa lupa at idinagdag pa, siya ang nandaye sa laro. Sa isang iglap, naibalik ng ating bida ang lahat ng sisi sa tamang tao. Sa narinig ng mga tao, nagulat nga ang mga couple. Isang lalaki ang napabulong, ano? Siya ang nandaye. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang naririnig, tila hindi nila inasahan na si Boss Han ang siyang magpapasimuno ng daya. Dagdag pa ng kalbo, si Boss Han ba'y nandaye? Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkagulat at pagdududa. Lumapit naman si Shen at binulungan ang ating bida, na tila nagtataka pa rin sa nangyari. Sabi niya, kakaiba, hindi ko akalain na gagawin niya ang ganitong mababang uri ng pandaraya. Malinaw na nagtataka si Shen kung bakit si Boss Han, na may reputasyon bilang isang malakas na sugarol, ay magpapatol sa ganitong klaseng pandaraya. Kasunod nito, tinanong ni Shen ang ating bida, paano mo nagawang manalo? Sumagot naman ang ating bida, medyo mayabang ngunit kalmado, nabali ko ang mga sensors habang chine-check ko ang mesa, at ang laro na nil-ero natin at napanalunan ko ay simpleng swerte lang. Ipinapaliwanag niya na wala talagang daye sa laro, kundi sadyang naging alerto lang siya sa mga pagkakataon. Dagdag pa niya, habang nakangiti, at itong 2 baraha, itinago ko sa kamay niya ng suntukin ko siya kanina. Dito, makikita ang talino at tuso ng ating bida, na hindi lang pala siya umaasa sa swerte kundi pati sa taktikal na diskarte. Sa narinig, ngumiti si Shen at tila natutuwa sa katalinuhan ng ating bida. Sabi niya, sobrang sama mo talaga. Malinaw na impressed siya, at kasabay ng kanyang ngiti ay tumaas ang kanyang favorability sa ating bida ng 15%. Biglang bumukas ang pinto ng malakas, at pumasok ang lalaking nag-imbita sa ating bida. Agad siyang nagsalita, Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Halatang nagulat siya sa eksena, lalo na't napakagulo ng sitwasyon. Habang nagkatinginan naman ang mga couple sa bagong dating, nagulat sila sa pumasok. Isang lalaki ang nagsabi ng pabulong, ang may-ari ng barko ay dumating na. Ipinapakita dito na may takot at respeto ang mga tao sa bagong dumating na ito. Dagdag pa ng kalbo, si Young Master Lin at si Boss ay naglalaro, ngunit nagalit si Boss Han nang matalo siya sa laro, kaya't binaril niya si Mr. Lin. Halatang natataranta ang kalbo sa pagsasalaysay ng nangyari, tila nais niyang iwasan ang responsibilidad ng kanilang grupo. Lumapit ang lalaking dumating sa ating bida at agad na nagtanong, Mr. Chen. Mr. Chen, ayos ka lang ba? Halatang nag-aalala siya sa kondisyon ng ating bida at tinitignan kung may sugat ba o kung nasaktan siya sa insidente. Ngumiti lang ang ating bida at sumagot, ayos lang ako. Ipinapakita dito na hindi siya natakot o nag-alala sa mga nangyari, tila parang walang epekto sa kanya ang kaguluhan.
Dagdag pa ng lalaking nag-imbita, hindi ka ba natama ng ligaw na bala? Nasugatan ka ba ng patalim? Halatang mas nag-aalala pa ang lalaki kaysa sa ating bida, na tila hindi man lang naapektuhan sa buong sitwasyon. Sa marinig ito, mas lalo pang nagulat ang mga couple. Isang lalaki ang nagsabi, Mr. Chuan, ang sabi mo. Si Mr. Lin ay si Mr. Chen. Tila nagdududa pa rin ang mga tao sa tunay na pagkakakilanlan ng ating bida. Dagdag pa ng isa, siya ang sikat na Mr. Chen. Dito, makikita ang kanilang kagulat-gulat na reaksyon sa nalaman nilang tunay na katauhan ng bida. Makikita naman si Shen na nakatalikod, tila may hinahawakan sa kanyang tenga, at sinabi niya ng pabulong, "Hoy, tapos na ang target. Dalhin niyo na ang ilang tao rito para sila ang magtapos ng trabaho." Dito, ipinapakita na may ibang plano si Shen na hindi pa alam ng iba. Nagpaliwanag pa si Mr. Chuan sa mga couple, "Tama yan. Si Mr. Chen na matagal ko nang sinasabi ang aking espesyal na inimbita para maglaro ngayong gabi." Dito, tuluyang inihayag ni Mr. Chuan ang tunay na pagkatao ng ating bida, na siya ang kanilang espesyal na bisita sa laro. Bigla namang dumating ang mga pulis at sumigaw ang isa, tahimik lahat, walang gagalaw. Halatang ang mga pulis ay may pinuntiryang operasyon, na agad na nagpatigil sa lahat ng kaguluhan. Dagdag pa ng pulis, "Nandito kami para hulihin ang sindikato ng smuggling, kaya't makipagtulungan kayo sa amin." Dito, nagkaroon ng panibagong takbo ng kwento dahil tila hindi lang simpleng sugal ang nangyayari, kundi may mas malalim pang krimen na nagaganap sa likod ng mga eksena. Makikita nga na dinala na ng mga pulis ang mga couple kasama ang maskuladong si Han Biao. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Han habang siya'y dinadampot ng mga awtoridad. Sa kabilang dako, makikita si Shen na nakikipag-usap sa isang pulis. Sabi ng pulis, Han Biao at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nahuli na, kaya maaaring i-withdraw na ang team. Tumugon naman si Shen nang walang pakialam, okay. Ngunit sa isip-isip niya, nasaan na kaya yung tao na iyon? Habang iniisip ito ni Shen, biglang nagulat ang ilang lalaki sa likuran. Isa sa kanila ay napabulalas, "Ano? Yung waiter pala." Di makapaniwala ang mga ito na ang waiter na nakita nila kanina ay may mahalagang papel. Pala sa nangyari, dagdag pa ni Shen, tinulungan din niya tayong mahuli ang kriminal, at dapat ibalik sa kanya ang kanyang pera. Samantala, makikita naman ang ating bida na nakasakay na sa isang speedboat habang iniiwan ang barko. Tila malalim ang iniisip niya habang pinagmamasdan ang barkong kanyang nilisan. Sabi niya, "Buti na lang, ginamit ko ang kaguluhan para makatakas at dumaan sa bintana." Dagdag pa niya, "Tiyak na tapos na ako kung nahuli ako ng mga pulis." Sa puntong ito, kitang-kita ang galing ng ating bida sa mabilisang pagtakas. Paglipat ng eksena sa dormitoryo ng mga babae, pinapakita nga na si Luyaxi ay nakadapa habang hawak ang kanyang cellphone. Mukhang malalim ang iniisip niya at tila may inaasahan. Sabi niya, "Nasaan ka, Linzin? Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko?" Sa boses pa lang ni Luyaxi, halata ang kanyang pag-aalala at pagkadismaya. Dagdag pa niya, "Gusto ko sana siyang yayain maghapunan sa inuupahan kong bahay, pero, hindi, masyadong diretso yun." Makikita dito ang pag-aalanggan ni Luyaxi, na hindi alam kung paano lalapit sa ating bida. Habang hinahawakan niya ang kanyang baba, tila naalala niya ang isang pangyayari, "Lahat ng ito ay dahil naistorbo ako nung araw na yun, kailangan kong maghanap ng bagong pagkakataon." Kitang-kita ang determinasyon ni Luyaxi na muli siyang makahanap ng tamang oras para makausap si Linzin. Sa hindi inaasahan, biglang may pumasok sa silid. Si Liu Cheng ay dumating, pagod na pagod, at may mga bakas ng kaguluhan sa kanyang itsura. Halata ang punit sa kanyang palda. Sabi ni Liu Cheng, "Whoops, sobrang pagod ako." Habang inaayos ang kanyang damit, kitang-kita ang mga nangyari sa kanya mula sa dance party. Tinanong naman siya ni Luyaxi, "Anong nangyari sa'yo, Liu? Mukha kang nahulog sa bitag." Halata ang pag-aalala sa kanyang boses, sabay dagdag, "Kailangan mong protektahan ang sarili mo." Tumugon si Liu Cheng, medyo iritado, "Kasalanan ni Linzin ito. Karaniwan siyang banayad at matapat, pero kanina, sobrang rude niya." Halata ang pagsasalaysay ni Liu Cheng na tila may kakaibang nangyari sa pagitan nila ni Linzin. Dagdag pa niya, "Pero sa totoo lang, masaya ako,
higit pa sa dati. Dito, makikita na may kakaibang saya si Liu Cheng sa kanyang karanasan, kahit na tila may kalituhan. Nagtanong naman si Lu Yaxi, medyo hindi makapaniwala, talaga. Ngunit sa isip niya, hindi ako naniniwala. Halata ang kanyang pagdududa, ngunit hindi niya ito ipinapakita kay Liu Cheng. Sabi pa ni Lu Yaxi, pero hindi ko siya nakikitang rude. Ikaw ba ang nagpunit ng palda mo? Ipinakita naman ni Liu Cheng ang kanyang palda na may punit. Sabi niya, paano ko kaya mapupunit ito? Ni hindi ko nga mabuksan ang takip ng bote. Sabay dagdag, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang ito. Ipinakita ni Liu Cheng ang bakas ng malaking kamay sa kanyang likuran. Nagulat si Lu Yaxi sa nakita, iyan ba, bakas ng kamay? Sa isip niya, ang laki ng bakas ng palad, hindi niya ito magagawa sa sarili niya, ibig sabihin. Hindi, imposible. Habang si Lu Yaxi ay tila naguguluhan pa rin, nagsalita si Liu Cheng, bakit ka nanginginig, Yaxi? Magdamit ka ng maayos para hindi ka sipunin. Bigla namang umalis si Lu Yaxi palabas ng silid, tila gusto niyang iwasan ang pag-uusap tungkol kay Linzin at ang mga nararamdaman niya. Habang umaalis si Lu Yaxi, nagnilay-nilay si Liu Cheng, gusto mo bang ibigay ang sarili mo kay Linzin ngayon? Pero huli ka na. Dagdag pa niya, ang isang lalaki ay laging para sa unang babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Kitang-kita ang tiwala ni Liu Cheng na siya ang mas nauna kay Linzin, kaya't tila nagtagumpay siya. Habang napahawak siya sa kanyang labi, sinabi niya, si Linzin, ang galing niya talaga, lalo na nung hinampas niya ako sa huli. Ang sarap sa pakiramdam. Sabay dagdag, kailan kaya niya ito gagawin ulit?